Ayon dito sa latest report na lumabas, mukhang itong si Troy Rosario ay interesadong kunin itong Barangay Ginebra. Alam natin na unrestricted free agent itong si Rosario at dahil dito, marami ang mga gustong kumuha sa kanya ngayon dahil syempre alam natin kung ano ang kaya nitong gawin. At yan ang dahilan kung bakit maraming mga teams kabilang na itong Ginebra ang gusto siyang bigyan ng kontrata. Alam natin na itong San Miguel Beer ay isa doon sa mga teams na interesado. Pero bukod para dito sa SMB, itong Barangay Ginebra at itong Magnolia ay interesado pati na ang TNT. At hindi naman to nakapagtataka dahil alam natin na sa ngayon mukhang sa PBA ang gusto talaga nila ay mga big men ang kunin. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito kung alin ang pipiliin ni Troy Rosario. Dahil si Rosario ay isang unrestricted free agent, pwede siyang pumili ng kahit aling team dyan. Actually, meron pa nga mga balita na ito raw ay nakakatanggap ng offer mula sa ibayong dagat. Kaya maraming options ngayon si Troy Rosario kung alin ang kanyang pipiliin. Sa panig ng Barangay Ginebra, kung makuha nila si Troy Rosario, hindi na nila poproblemahin ngayon kung for example katulad nung nagka-injury itong si Jamie Malonzo, nagkulang sila ng power forward na pilitang gamitin itong si Ralph Koo na ang laro naman talaga ay parang small forward. Pag nandyan na si Rosario, hindi magkakaproblema ang Ginebra. So hindi na ako nagtataka na talagang gusto nilang makuha ang nasabing player. Ngayon, bukod dito kay Rosario, alam natin ang Ginebra pinaplano pa rin na makuha yung first round draft pick ng Terra Firma at ang pinag-uusapan na lamang ay kung sino ang ipapalit dito. Dahil sa ngayon, mukhang si Kaylan Tiongson talaga at si Troy Rosario ang gustong idagdag sa front court nitong Barangay Ginebra. Posible nga kaya na i-offer ng TNT Tropang Giga itong si Mikey Williams dito sa San Miguel kapalit ni CJ Perez. Alam natin na itong si Mikey Williams binigyan na ng ultimatum ng TNT management na hanggang July daw ay dapat mag-agree na dito sa kanilang contract offer. Hanggang ngayon wala pang sagot yung kampo ni Mikey kung tatanggapin yung 1-year deal na binigay ng MVP Group. Pero merong mga naniniwala na baka mas mabuti ang gawin ng TNT ay sign and trade. Papirmahin ng mahabang kontrata itong si Mikey Williams. Ibigay nila yung gusto nito na salary at pagkatapos i-trade dito sa San Miguel kapalit ni CJ Perez. Sa tingin kasi ng mga insiders, mas galante sa pagdating dito sa mga salary itong SMC kaysa sa MVP Group. Kaya yung hihilingin ni Mikey ay kayang ibigay ng San Miguel. Iyon nga lang magiging kapalit si CJ Perez. Kung ikaw ba ang San Miguel, papayag ka na i-trade si CJ para dito kay Mikey. Alam kasi natin na itong si CJ Perez, medyo nag-struggle siya nitong finals kontra Meralco Bulls. Napansin nga ng karamihan na medyo hindi consistent yung kanyang performance at parang nakaya siya napigilan ng depensa nitong Meralco. Mababa yung field goal percentage ni CJ at puro isolation plays ang ginagawa. So ang tanong ngayon, yung kayang performance niya sa finals dahilan sa SMB para i-trade na siya. Ang tanong ay, well, depende yan sa magiging assessment ng management. Dahil bukod dito kay CJ, tinitignan nila kung kailangan din nila na magpalit ng coach. So yan ngayon ang magiging importanteng bagay na pag-aaralan ng management ng San Miguel. Sa panig ng TNT, don't lose ka dyan. Kung i-offer mo si Mikey Williams at tumanggi San Miguel, wala namang mawawala sa TNT. Pero kung tanggapin nila, okay na rin yan dahil makukuha nila si CJ. Okay, sa ngayon itong Converge Fiber XS baka medyo mahirapan pagdating dito sa mga pagte-trade para sa isang first round draft pick. Actually, baka ang Converge magdalawang isip din kung gusto pa nila mag-trade o hindi. Ang balita kasi ito raw Converge Fiber XS interesado na makuha yung first round draft pick ng Blackwater. Baka daw may trade dyan involved na itong si Gio Ambohot kasama doon plus isa pang player pero hindi pa to kumpirmado. Ang problema kasi dyan, parang hindi pa masyadong malalim itong draft. Ang mga confirm pa lang na pangalan, ayon sa mga insiders, ay itong si Evan Nell, si Ben Phillips, si CJ Casino, si Francis Escandor, DJ Mitchell, itong si Calvin Payawal, si CJ Katapusan at si Paul Garcia. Plus itong si Kaylan Tiongson sasali din. So far yan pa lang ang alam natin na malamang magpapadraft.
Yung iba pang pangalan, hindi pa nakasisiguro. Posible silang mag-apply of the last minute, of course. And si Justin Baltazar, given na yan. Pero, itong si Kyle Balungay at si Will Gosum, hindi pa nagde-declare. At tandaan natin, ito si Will Gosum, meron siyang ACL. So, kahit mag-apply yan sa draft, hindi yan makapaglalaro dito sa darating na season. Parang ito si Luis Villegas, dito sa Rain or Shine. So, yan ngayon ang pag-iisipan ng Converge. Kung worth it ba talaga na i-trade nila yung mga kanilang players para sa isa pang first round draft pick. Ibig sabihin, dito ba sa mga players na mag-a-apply sa draft, meron ba dyan na makatutumbas doon sa maibibigay nitong si Jeyo Ambohot, si Shani Winston o kung sino pa mang player na gusto nilang i-trade. So yan ang dahilan kung bakit itong Converge medyo on hold muna sila. Titignan nila kung sino yung mga mag-a-apply na players dito sa darating na draft bago sila gumawa ng mga moves para makapagbigay ng mas magandang assessment do sa mga pangangailangan ng team nila. Ang Northport Batang Pier hanggang sa ngayon ay hindi pa binibigyan ng contract extension itong si Arvin Tolentino. At dahil dito lalong lumalakas yung mga ugong-ugong na baka ito ay ite-trade na. Dahil sa ngayon, itong Northport Batang Pier, syempre, alam mo si Arvin Tolentino ang best player sa team mo pagdating sa scoring at isa nga ito sa mga kandidato sa best player of the conference kung hindi lang maaga na-eliminate itong Batang Pier. So ang tanong, ba't hindi pa ito nabibigyan ng contract extension? Ang balita kasi pinag-aaralan pa ng Northport kung ito nga ay trade nila dito sa Barangay Ginebra o Magnolia. Dahil ang Ginebra parang medyo nagbago ng plano. Mukhang ang gusto nilang kunin ngayon ay ito si Kaylan Tiongson. Pinaplansya pa lang kung paano matitrade ito dito sa Ginebra dahil yung first round draft pick nasa Terra Firma. Sa ngayon, kung sakaling makuha ng Ginebra itong si Tiongson, sila ang mag-alternate ni J.B. Malonzo doon sa power forward. So baka hindi nakunin itong si Arvin Tolentino ng Ginebra. Posible na si Arvin Tolentino ay manatili sa Northport o di kaya naman ay i-trade dito sa Magnolia Chicken Templados na matagal na rin balita na gustong kunin si Arvin kapalit ni Calvin Abueva. Yan siguro ang dahilan kung ba't hindi pa nabibigyan ng contract extension itong si Arvin Tolentino. Wala pang balita dito sa Northport kung iti-trade nila yung kanilang first round draft pick din. Alam natin na marami ngayong mga teams ang pumuposisyon dito sa darating na PBA draft pero hanggat hindi pa nalalabas officially yung mga mag-a-apply ay hindi pa sila syempre siguro gagawa ng moves. Dahil mahirap mag-trade ng player para sa isang draft pick nang hindi mo pa alam kung sino yung mga mag-a-apply. Kaya tingnan natin kung ano magiging sitwasyon dito, kung sino yung mga players na mag-a-apply at kung anong mga moves ang gagawin nila. Shoutout kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, JJ Sibum. Pinabati din natin si Ronald Barbostad, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, Anthony Alon family, Edwin Carmona Jr., Eduardo Monsales, pati na rin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, si OG, Len Gio, Chia Santillana at Tagle family, Alicia Garcia, John Ray Marquesuela, Carl Alarcos, si Juan Solegue, pati na si Kuya Mike TV, Michael D, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Jason Mendoza, si Enju, si Dexter Domer, pati na rin si Rico Olarte at ang iba pa nating taga-subaybay.